Mainit na sabaw rin ang hanap ng mga hurados Iloilo. Pagkatapos nating kilalanin ang ating mga kusinero at kusinera, tingnan natin kung meron silang ibubuga sa kusina. Magluluto ang mga kusinero at kusinera ng masarap na pampainit ng tiyan. Pero hindi ito ordinaryong soup dahil ito'y hahaluan ng mga sangkap at pampalasang uniquely Ilonggo. Ito ay ang bok choy. Pasarapan kayo, 30 minutes. Game? Ready? Set? Salang! Reminder, only get 30 minutes to prepare bok choy. Ready? Salang! Ang bok choy, sa unang tingin, mukhang madali lang gawin. Pero ang pagkuha ng tamang timpla, hindi raw basta-basta. Tingnan nyo naman ang extra effort na ibinigay ng mga contestants. Wala pa man sa kalagitnaan ng pagluluto, nagsimula ng umikot ang mga bok choy experts. Naku, cooks, double time na! Kabilang sa Board of Bok Choy Judges, si Chef John Montinola ng Iloilo. Si Kate and si Chef Lind mula sa sikat na Ted's Bok Choy na itinuturing na isang institusyon sa Iloilo. Pero unang subo pa lang ng mga hurado, mukhang dismayado na sila sa kanilang natikman. Have you eaten bok choy before? Do you think may tanglad ba talaga yung bok choy? It tastes weird kasi may tanglad. Hindi pa siya, parang hindi mo pa siya makakain. Bakit matamis? Did you put sugar? Ang computer gamer naman na si TJ ang susunod na sasalang. Ang galing niya sa paglalaro ng computer, ka-level din kaya ng galing niya sa pagluluto? Ito namang si Daddy Red, gusto pa raw sanang mag-imbento, kaya lang nagipit. And originally, I wanted to do a little twist sana, but siya wrapped in egg. Pero nalimutan ko yung egg, so hindi na ako nakagawa. Ang wedding singer na si Jodel, sugatan sa first round, pero hindi pa rin sumuko sa laban. Ang version niya ng bok choy, simple lang. Wala po, hindi ko nalagyan siya ng egg. Kasi mostly po nakikita ko dito sa mga sa batisyo, walang egg. Yung mga teds, yung mga walang egg. Gusto ko lang plain lang. Sa dinami-rami ng klase ng bok choy sa Iloilo, aling version kaya ang magiging ticket to success ng Final 3? Kung napadpad ka dito sa Davao at something smells fishy, siguradong tuna ang aamoy nyo. Kaya iyan ang main ingredient sa cooking challenge ng mga Davaoenyo. Sa Davao naman, halos matikman na rin ng mga finalist ang tamis ng tagumpay. Lalo't final round na ito ng auditions. Cooks, pasiklaban na! Isa sa mga unang nagpakitang gilas ang bibong mami na si Salome Esios. Ang kanyang adobong tuna, nilagay pa niya sa loob ng isang pinya. Mapabilib naman kaya niya ang mga judges rito? Medyo tough yung una niyo po. Okay naman po sa lasa, kaso lang yung una ko medyo... Kasi pag matagalan yung tuna, may iba na din siya. May iba na siya. Hindi ko siya mas ma-identify na adobo. Eh ang tuna dish kaya ng second year HRM student na si Jethro, makakuha kaya ng mataas na grado mula sa mga hurado. Ito yung sinasabi kong pagtingin mo sa plato, makikita mo yung main ingredient. Malinis siya, very simple, but elegant. Si Mami Aileen, para di raw kabahan, napakanta pa habang nagluluto. Ito kaya ang maging susi niya sa kanyang tagumpay?
to look at. It's also very masarap. Well, thank you. Thank you po. Ang nursing student from Dumaguete na si Alisa, naghain ng tuna with Malaysian-style salad. Maging-wagi kaya ito sa mga hurado? The tuna with the salad, if you put it in, kumbaga it's the best part, the tuna and the salad, it's so refreshing. Matapos na isa-isang tikman ng mga hurado ang mga tuna dishes Davao finalists, oras na para ibigay ang hotdog kung sino sa kanilang 30 ang lilipad pa Maynila para maging kauna-unahang Kitchen Superstar! Inisa ko po yan sa bagong alamang po. Akala ko adobo. Si Mami naman, mukhang hilong-talilong yata ng magluto. Hindi raw kasi niya masabi kung ano ang special sa pinakbit niya. Oyster? Asan po yung oyster? Hindi kasi natikman eh. Ang lakas ng loob. Hindi na kaibigan ang tingin ko sa'yo. Hindi kita maintindihan. Mahal kita hindi bilang